Ako sa hindi na ako kakabahan sa hapon. Kinakabahan pa rin ako. Praise the Lord. Alam ko yung kaba na to, excitement. So, relax lang kayo Hindi ako mangangain. Tatry ko pong maging mahinahon mag-preach. Kanina medyo mahinahon naman ako. Yan. So, are you blessed today? Amen. Amen. So, pakisabi nga po sa katabi nyo, you are blessed. You are blessed. We are declaring blessing sa atin pong mga kapatid, no? Okay. So, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo sa oras na to ay about sa trust. Pagtitiwala po. No? Alam nyo po, ang pagtitiwala ay isang pundasyon sa relasyon. That's why kailangan po nating magtiwala sa ating Diyos. And hindi tayo makapagtiwala sa ating Diyos kung hindi na-establish ang relationship. Kung hindi muna nabuo yung relationship. And praise be to God po, dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus, ay nabalik po tayo sa tamang relasyon natin sa Diyos. And we can put our trust in Him. Amen. Amen. So may tinitle ko po to, pinamagatan kong Trust God's Throne of Grace. Amen. Amen. Okay, so bakit nga ba natin kailangan magtiwala sa Diyos, no? Kasi po alam nyo po sa John 16:33 sinabi po doon na tayo ay makakaranas po ng sari-saring kahirapan, pagsubok sa buhay. Sabi sa Amplified Version, in the world, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. Sabi po ni Jesus. In the world, you have tribulation and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. So yun nga po, ito po, hindi po ito negative statement ng ating Panginoon. Ito po ay isang pagsasabi ng katotohanan na kahit na po tayo ay mananampalataya niya, meron po tayo mga pagsubok na pagdadaanan sa buhay. And araw-araw po talaga, iba-ibang klaseng pagsubok ang kinakaharap natin sa buhay. Amen? Amen. So sa aking pag-aaral po ng Word ni Lord, marami rin ako na-encounter na nagtanong sa akin na kung talagang mabuti ang Diyos, bakit hinayaan niyang maghihirap tayo? Laging napupunta yung sisi sa Diyos kapag may paghihirap. Diba? Pero sa totoo lang po, ang mga dahilan po ng suffering ay hindi dahil sa Diyos. Isa po dyan ay kasalanan, maling desisyon, imperfect world, and even doing good. Makakaranas po tayo ng mga paghihirap and persecution and all suffering. Amen? So, sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, sabi po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Sa Amplified, ang sabi po, ang ibig sabihin ng trust, lean on, trust in, be confident in the Lord. Hallelujah. Bakit kaya ang gusto ng Panginoon ay buong-buong puso natin siyang pagkatiwalaan, ipagkatiwala ang ating buong puso sa Kanya. Kasi po, ang gusto niya ay ma-spare niya tayo doon po sa lahat ng mga matitinding pasakit at mga kamalian, kabiguan sa buhay. Sabi, lean not on your own understanding. Pero marami po sa atin na hindi po talaga lubos, hindi buo ang pagtitiwala sa Diyos. In what way? Dahil we do things our way. We lean on our own understanding. Meron tayong sariling diskarte. Ang gusto ni Lord, in all your ways, i-acknowledge natin siya. Ano yung i-acknowledge? Humingi tayo ng counsel, ng guide, sa bawat desisyon na gagawin natin. So napakaganda po. Bakit? Para po maging diretso yung ituturo niyang daan sa atin. Hindi tayo magkamali ng daan na tatahakin. So, ako po, kaya ko po, nung matagal na po itong inimpress sa akin ng Lord, yung tungkol sa trust sa Kanya, habang ako po'y nagde-devotion, meron pong small voice na parang narinig ko mula sa aking puso,
O minsan naisipin mo, baka ako lang yon. Pero naniniwala ako na ang Panginoon ang kumausap sa akin. Ang sabi niya, Kelly, you have trust issue. Sabi ko, ako Lord, pinagkaloob ko nga, pinagkatiwala ko nga sa iyong buong buhay ko. Sabi niya, malalaman mo yan sa action mo. Totoo nga naman. Sometimes we say we trust the Lord, pero lip service lang. Maganda lang pakinggan. Diba? But yung totoo, merong inimpress sa akin ng Lord para malaman mo na kung talaga nagtitiwala ka sa Kanya ng lubos o sa sarili mo. Or half-half. 50-50 lang. Kapag po tayo ay sinabi ng Lord na magtiwala ka ng lubos, dapat po ay 100%. Hindi ka nakakabahan. So sabi niya sa akin, ito yung mga indicators. Ito yung parang revelation na na-receive ko sa Lord na indicators and signs that you are not fully trusting the Lord. Sabi, yung anxiety. Sobra po akong mag-alala. Na para bang inaalala ko yung mga anak ko pag hindi ko sila kasama. Yung feeling mo, ikaw yung makakapag-ingat sa anak mo. Mapoprotektahan mo sila 24/7 hanggang sa paghatid ng tricycle. Sa tricycle, isahatid sa school. Kasama ako, siksikan kami. Nakabantay ako sa school. And you know, pag may anxiety, may sobrang pag-alala, talagang nakakapagod. Ang resulta mo, kakadepress. And even sa Bible po, may mga bida, o kumbaga may mga kilala na mga tao sa Bible na nakaranas din ng sobrang pag-alala. Sila ay mightily ginawa ng Panginoon, ipinakita ang mga miracles. Marami silang nakitang miracles, but then nagkakaroon pa rin sila ng sobrang pag-alala. Alam niyo, nagkakaroon tayo ng sobrang pag-alala when we do it our way. That's why sabi nga ng Proverbs, di ba? Do not lean on your own understanding. Sino po yon? Si Elijah. Si Elijah, nakita niya kung paano kumilos ang Panginoon. Kung ano-anong mga miracle ang ginawa ng Elijah, ng Panginoong Diyos sa buhay ni Elijah. And then one time, ang dami niyang napapatay ng mga propeta ni Jezebel, ng hari. And then dumating ang balita kay Jezebel sa asawa ng hari at sinabi niya, pinadalhan niya ng sulat si Elijah at sinabi na, parang may death threat, sinabi niya, bukas na bukas din, ipapapatay kita. Parang ganon, para praise lang, no? And nung na-receive po yun ni Elijah, ano po ang nangyari? Anong ginawa niya? Tumakbo siya. Palayo. Kumari pa siya ng takbo, tumakas po siya. So, basahin po natin yan para makita nyo na nasa Bible talaga yung kwento ko. Basahin natin sa 1 King, chapter 19, verse 1 to 4. Okay. Hinga muna ako. Ayoko magmadali nga. Kanina, madaling-madali ako eh. Ang bilis ng oras, di nyo napapansin? Unang Hari 19, 1 to 4. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Nararanasan ba natin yung pag sobrang tindi na ng hirap, na iisip mo na minsan nasasabi ko, Lord, dati pa yun nung hindi pa na-establish yung faith ko talaga. Lord, kunin mo na lang ako. Dalaga pa ako noon kasi nga, mapag-alala ako eh. Pag may konting nag-aalala lang ako. Sabi ko, Lord, kunin mo na ako. Natatakot ako, nahihirapan ako. Alam ko sa mga kabataan, marami tayong fears. And you know, the Lord is telling you, trust in me. Magtiwala po tayo ng buo sa Diyos. Amen. So, ang dami po ngayon na nade-depress dahil po sa sobrang pag-aalala.
Nakakapagod po ang mag-alala. Yung halimbawa, lagi kang may duda sa asawa. Ako, naranasan ko din yan dati kasi nga may trust issue ako eh. Ang sakit sabihin na, ang sakit aminin, ang hirap aminin na may trust issue ka. Sinabi pa sa'yo ng Diyos. Parang gusto kong tumanggi, kilala ko ang Diyos, alam niya lahat. Oo nga. Kasi pinagdududahan ko minsan asawa ko. Tapos yung mga anak ko, pinag-isipan ko yung ibang tao, baka ganito. Yung praning ka na, diba? So pag wala ka pananampalataya talaga sa Diyos, praning ka. Diba? Para kang nag-aalala ka ng wala namang kabagay-bagay. And hindi po yung kalooban ni Lord. Amen. So, ano pa ba yung mga cause ng ating signs ng hindi pagtitiwala sa Diyos? Impatience. Diba? Yung lagi ka nagmamadali. Hallelujah. Bakit ba tayo ay naging impatient ang tao? Pati sa pagluluto, tinatamad na, instant na lang. Kanina nga, ewan ko, di naman kasama sa example ko, pero diba, pag nagbibiyahe ka, yung mga nagmumotor po dito, hindi naman wala sa atin noon, na mga nagmumotor. Yung mga nagmumotor, parang hindi na marunong tumigil, walang karapatang tumigil. Nagmamaniobra, atras, hirap na tong 4 wheels umatras. Oops! Muntik na yung motor. Hindi sila pwedeng tumigil eh. Parang nagmamadali. Ano ba hinahabol natin sa buhay? And kapag tayo po nagmamadali, doon po nagkakaroon ng sorrow, ng mga kapighatian. At minsan mas lalo pa tayong nagko-cause of delay pa. Diba? Example natin dyan. Si Sarah, yung asawa po ni Abraham, may propesiya na magkakaanak sila. Kahit na matandang-matanda na sila, pero si Sarah, nainip po siya, nakaisip siya ng idea na tabihan mo yung alipin kong si Hagar para sa pamamagitan niya ay magkaanak tayo. Pumayag naman si Abraham. Sul-sul din talaga ang mga babae, no? Sa asawa. Mga babae. Oo, pumayag naman si Abraham. So, anong nangyari? Nagkaroon ng gulo. Nagkagulo lang lalo, di ba? Kasi nung nabuntis si Hagar, nanganak siya, ay eto na, parang ang tingin ni Sarah kay Hagar ay pinagmamalakihan siya na parang, kung tumingin to, parang ang yabang na, mas mahal na ako ng asawa mo kasi may anak ako. Ito'y paraphrase lang, parang masarap ang kwentuhan, no? Tapos, dahil sa pagkakagulo na yon, sabi ni Sarah, paalisin mo yung mag-inang yan. So, kaya yun, may Ishmael, di ba? Mayroong bunga dahil sa bunga na hindi nila nagustuhan sa desisyon. So, minsan po, tayo po ganon. Sa panahon ngayon, lahat instant na. Kahit nga po sa pagsha-shopping, instant na. Kahit wala kang pera, basta may credit card ka. Maraming tao po na-stumble dyan, natisod dahil sa credit card. Isa na rin po dyan yung asawa ko nung binata siya. Ano pa ba? Kasi ngayon madali na mag-loan. Diba, kapag po tayo nangutang, may blessing ang Lord para sa lahat ng gusto mo, pero maghintay ka. May provision ng Lord, pero be patient, ang sabi ni Lord. Gaya ni Abraham, naghintay si Abraham eh. Oo, pinag-iintay tayo ng Lord. We need to stop. Kung may desire ka, huwag kang nagmamadali kasi pag nagmamadali tayo, talagang merong sorrow. At kapag na-advance mo na, yung blessing ay meron naman ng Lord pero nautang mo na. Saan pupunta ngayon yung mga blessing na pinadala ni Lord para doon sa isang bagay na gustong-gusto mo? Pambayad utang na. Imbis na nakuha mo, for example, kami, noong time na may bago kaming bahay, bago kaming mag-asawa, ganun din nangyari sa amin eh. Paayos kami ng paayos, nag-loan kami ng bahay, paayos ng bahay, kahit utang sa credit card, kahit utang kahit saan, para lang matapos na yung pagpapaayos na yan. Dumating po ang punto na wala din sa amin yung bahay. Because we lean on our own understanding. We don't trust fully the Lord. We trust on our own way. We do it our way. So anong naging, na-delay lalo na magkaroon kami ng sariling bahay. Alam niyo, ngayon lang uli kami nagkaroon ng bahay. Ilang taon na si Ashi nung nawalan kami ng bahay kasing edad niya. 9 years old. 10 years na. O 10 years old nung nagkaroon uli kami ng bahay. Ang haba ng delays.
Nakakalungkot, hindi yun ang kalooban ni Lord sa atin. Isang indicator yung pagdududa. Kapag po tayo nagdududa sa pangako ng Panginoon, hindi natin talaga mararanasan yung ipinangako ng Lord sa atin. And si Adam po at si Eve, nagduda sila sa sinabi ng Diyos eh. That's why they are deceived. So, sinabi ng Diyos sa kanila na sa lahat ng mga puno dito, huwag niyong kakainin itong puno na to, bunga ng puno na to dahil mamamatay kayo. Pero eto si Satan, totoo bang sinabi yan ng Diyos? Hindi totoo yan. Kasi meron lang inaano sa'yo, wini-withhold sa'yo ang Diyos. Sabi, di na yun, naniwala sila. Deception is believing a lie. And pag nagduda ka sa Diyos, sa pangako niya, madedeceive ka. At ang isa pa pong indicator, yung sobrang pagrereklamo. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos na kalooban ni Lord kung anong meron ka ngayon. Dahil kung anong meron ka ngayon, nagrereklamo ka pa. Nakarelate? Marang hindi natin maiwasan minsan magreklamo. Diba? Gaya po ng mga Israelites sa wilderness. Nakita nila paano sila pinalaya mula sa Egypt. Papunta sana sa promised land para sa kanilang lahat yon. Tapos nakarating sila muna doon sa ilang, sa wilderness. Ngayon, nagreklamo sila, mabuti pa nandun kami sa Egypt kahit alipin kami doon, kumakain kami doon ng tamang oras. Dito, nasa ilang kami, wala naman kaming pagkain. Nagpadala ang Diyos ng pagkain, umulan ng mana. So tumagal na yun ang pagkain nila. Nagreklamo pa rin, nagsawa sa mana. Ano ba namang klaseng pagkain to? Ba't naman ganito ang pagkain? Gusto naman namin ng karne. Alam niyo po, nagpalipad, ang daming lumipad na pugo, quail, para lang maibigay yung gusto nila. Walang tubig. Ano ba naman nasa ilang tayo? Eh di syempre, walang tubig. Eh mamamatay kami dito sa uhaw. Sabi kay Moses, sabi ng Panginoon, sige Moses, hampasin mo yan ng yung bato na yan para lumabas ang tubig. Sa galit ni Moses, parang may instruction si Lord sa kanya. Sa galit niya, kung ilang hampas yung ginawa niya. Tapos may pangako nga si Lord sa kanila, dadalhin sila sa lupang pangako na masagana lahat. Eh ayaw ng mga Israelite dahil po merong pinadalang spy. Nag-espiya dun sa lugar na yon. Ang report na bigay ng 10 spy ay negative. Malalaking tao doon, hindi natin kaya yung mga yan. Wag na lang tayong pumunta doon. Ayaw nila. Nagmamatigas sila. So ano po ang nangyari sa Deuteronomy 1:34-35? Nagalit ang Diyos at sinabi niyang walang sino man sa henerasyong ito ang makakapasok sa magandang lupain ipinangako ko para sa kanila. Even po si Moses, hindi po siya nakapasok. Deprivation. Na-deprive yung magagandang plano ng Lord, magandang bagay na para sa kanila, hindi na papunta sa kanila. Bakit? Karereklamo. So tanggalin na natin yung pagiging mareklamo. Dapat po maging mapagpasalamat tayo. Grateful. Amen. Be grateful. Magkaroon tayo ng attitude of gratitude kung anong meron tayo at kung ano ang wala tayo. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging kontento. Yung masaya ka kahit hindi ka nakakapamasyal gaya ng iba. Eh ano ngayon kung di ko marating ang lugar na yon? Ang mahalaga, masaya ako. Amen. Eh ano ngayon kung hindi ko nasusunod ang uso ngayon? Ang mahalaga, masaya ka. Masaya ka dahil alam mo na ikaw, sabi ng Bible, kung may pagkain, may bahay ka, makontento ka na doon. Ang nangyayari ngayon, we complain because we don't have what others have. Gusto rin namin noon, parang sa Egypt, ang daming pagkain doon. Kahit alipin ka na ng utang, makaporma ka, maka-Louis Vuitton ka lang na bag. Credit card mo, 250,000 yata ang halaga noon. Utangin natin. Alipin ang utang para lang meron tayo noon. Gaya ng Israelite. Balik tayo doon, magpaalipin tayo para mabusog tayo at may mga karne doon. So be grateful with what we have and what we don't have. Amen. Hallelujah. Okay.
So, kalma. Kalma. Alam niyo po, ako po ay, para po ako sabi ng asawa ko, para daw akong diesel. Sa unang mahinahon mamaya. Pag-init na. Pag umiinit na, medyo, ayan na nga eh. Nako. Kapit kayo. So, let us, sabi ng Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Those people in the Bible that I mentioned, mahal sila ng Diyos. Pinili po sila ng Diyos. They were not perfect. They had experienced the miracle power of God, and yet they did not fully trust the Lord. Parang tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Nakita natin paano tayo inangat ng Diyos mula sa baba, paangat ng paangat ng paangat ang buhay. Pero nung nandito ka na, nagre-reklamo ka pa kasi wala ka pa doon. Hallelujah. Diba? But that is, alam mo yon, yung, kaya nagsasuffer ang tao, kaya naghihirap ang tao dahil sa totoo lang, hindi naman tayo nagtiwala talaga ng totoo sa Diyos. At dahil sa kamangmangan natin, nag-lean tayo, nagdepende tayo sa sarili nating pagkaunawa, sasabihin natin, kulang ang pagpapala ng Diyos. Due to not trusting the Lord, ang Diyos pa ang may pagkukulang. We mess up so badly. Big time. And most of the time, ganun ang nangyari sa mga tao sa Bible. Most of the time, ganun po tayo. Bakit tayo naghihirap ngayon? Natanong niyo ba yan? Marami kasi, yung hindi mananampalataya, wala dito. Marami po kasi sinisisi sa Diyos. Wala namang kinalaman ng Diyos dun eh. Pero hindi sila naging mapagpasalamat na kahit dinadaanan mo ang paghihirap na ito, may biyaya ng Diyos, may lakas siyang ibinibigay sa iyo para mapalaya ka niya, para maibangon ka niya sa pagkadapa mo. Amen? So ito po yung sinasabi natin na we have to boldly come to the throne. Boldly, wag kang mahiya kahit na you mess up big time. Wag kang mahiya, pumunta ka sa trono ng Diyos, sa trono ng mayaman niyang biyaya. Yes. Nandun ang tulong na kailangan natin. Yes. Amen? Hallelujah. So yan po ang good news. Sa lahat ng paghihirap dito sa mundo, God is inviting us to come boldly to the throne of grace. Amen. Amen. So we can trust His grace in our midst. Ano ba ang kinasadlakan ng buhay mo ngayon? Ano bang pagsubok meron kayo ngayon, kapatid? Naisip nyo ba? Araw-araw may pagsubok eh, no? Yes. So ano man po yung mga maling desisyon natin in the past, kaya pong baguhin ng Diyos yan. Amen. Alam niyo po ba ibig sabihin ng mess? May tubig po ba tayo? Pwede ba humingin tubig? No. Parang nagtutuyo yung aking lalamunan eh. Thank you, Lord. Thank you po sa Ito yung wala man tayo sa sa programa ng live streaming. Para lang kwentuhan, no? Parang Bible study lang. Alam niyo po ibig sabihin ng nag-mess up? Yung naging masalimuot ang buhay. Thank you po. Naging masalimuot yung buhay mo dahil sa maling desisyon. Naging magulo ang buhay. Walang kapayapaan. Yung nagka-problema ka ng malaki, na halos di ka na makatulog. Na halos, minsan gusto mo matulog na lang na matulog at huwag ka nang magising. Yun po yun. Kami po, marami na dito. Ito, lagi ko pong testimony kasi iniisip ko, Lord, ano nga ba yung, in what way ba kami nag-mess up big time? Wala po kaming matinding problema pinagdaanan ng asawa ko, kundi financially. And yung iba narinig na itong testimony namin. We stumble financially. Na talagang sumadsad kami. Alam niyo po, nakakaiyak. Naawa ko sa asawa ko kasi maluha-luha siya. Dahil ang ganda ng posisyon niya, pero hindi siya. Wala siyang magawa. Nakaiyak, di ba? Tapos na yun, pero naiiyak pa rin ako.
Kasalanan ni Kuya Mau yung tissue ko. Sabi ko na yung tissue ko eh. Kaya hinahabol ko sa'yo din Hindi. Kasi po, ako sobrang pasasalamat ko po talaga sa Diyos. Talagang dahil po sa kanyang mayamang biyaya. Inangat niya kami, sabi po ng Bible, the godly will trip 7 times, but he will get up again. Sa tulong at biyaya po ng Diyos, kapag tumakbo ka papunta sa trono ng biyaya ng Diyos, makakakuha ka ng kapahingahan. May solusyon pala sa problema. Hallelujah, sabi ko, wala ka man lang pambili ng gatas ng anak mo. May credit card ako, salamat sa Diyos, may credit card ako. Hindi magugutom ang anak ko. Alam nyo, ang daling magtiwala sa Diyos kapag smooth lahat. Kapag hindi matagal yung suffering mo. Pero yung 10 years na, nakakahabag na ng sarili, nakakawala ng moral. Naranasan nyo yun, lalo na yung may mga utang. Alam nyo, ang daming nadidepress pag may utang. Sa totoo lang, kala nyo ganun lang, ay utang lang, pera lang pala problema mo, may solusyon dyan. Pero hindi nyo alam ang dalang stress nito sa tao, kaiisip. And, you know, the good news is, may grace ang Panginoon dyan. Amen. Amen. So, huwag mong isipin na ikaw lang ang nakakaranas ng paghihirap. Ngayon, ano pa yung mga paghihirap na nararanasan natin? Napakadami niyan. Pero, isipin nyo yung biyaya ng Diyos. Punta ka doon sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen? Sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for our good to those who love God and called according to His purpose. Sa Amplified, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Naalala ko po dito yung istorya po ni Joseph. Alam niyo po yung istorya nun? Si Joseph the Dreamer. Siya po ay tinrato, unjustly treatment ang naranasan niya sa kanyang sariling pamilya. Yung mga kapatid niya, pinagtangkaan ang buhay niya. Gusto siyang patayin. Kasi paborito siya ng tatay eh. Ngayon, nagbago isip nila, ihulog na lang natin sa balon. Nagbago isip nila, ibenta na lang natin sa Ehipto bilang alipin. Naging alipin po siya doon, nakakulong siya. Nakulong po siya sa kasalanang hindi niya ginawa dahil sa pang-aakit ng asawa ni Potiphar. Tinanggihan niya, pinakulong siya, ginawan siya sinabihan siya na gusto siyang rapen. Pero hindi totoo. Nakulong siya nang wala siyang ginawang masama. And then yung mga kapatid niya po, ano po ang nangyari? Dumating ang taggutom, pumunta sa Ehipto, at doon nagkatagpo sila. Ito pong si Joseph ay pinromote ng Diyos. Ilang beses siyang nasadlak. Pero yung promotion, paano binago ng Diyos ang buhay ni Joseph at ang buhay ng sambahayan niya. Tinulungan niya mga kapatid niya, kaya pala siya napunta doon. Dahil di ba nakapanaginip siya na siya ay mas magiging mataas, luluhod ang mga kapatid niya sa kanya. Yun ang panaginip eh. At kaya doon nagalit yung mga kapatid niya. Yung pala ay propesiya sa kanya ng Diyos. Na magiging mataas nga ang posisyon niya at magiging governor siya doon sa Egypt. Dahil darating pala ang taggutom. Darating ang taggutom, kailangan meron nandun ang pag-ibig ng Lord sa mga pinili niya. So kailangan may solusyon na agad ang Lord, wala pa yung problema. Amen. So God things work together for our good. Sometimes what the enemy meant for evil, God will turn it for good. Amen. Yung balak na kaaway na masama sa buhay mo, kung pinagdadaanan mo yan, God will turn it for good. Amen. Kapatid, gagawin ito gagawin ng Diyos yan sa ikabubuti mo. Yes. Amen. Sabi ni Joseph sa mga kapatid niya in Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Kaya pala siya nasa Egypt. Pero bago siya nakarating sa posisyon na yon, ang dami niya sufferings. Romans 5:17.
For the sin of this, ay, nasan yung tubig ko? O, basa. Basa ko yung mga joke. Thank you, Lord, for the water. For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Adam messed up big time. Actually, ang effect ng pagkakasala po ni Adam hanggang ngayon ay nasa atin. Yung kamatayan. Pero, sabi sa Tagalogin natin, dahil sa kasalanan ng isang tao na si Adan, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Hesus Kristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang buti ng Diyos. Thank you, Jesus. Dahil sa kasalanan ni Adan, kamatayan ang dinulot sa tao. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, buhay na walang hanggan ang ibinibigay niya sa atin. Buhay na mapayapa, ganap at kasiyasiya. Amen. Hallelujah! Yan po ang wonderful grace ng Panginoon. Ang kaloob niya sa atin ay makakatayo na tayo, makakaharap na tayo ng matuwid sa Diyos. Na-restore yung relationship natin sa Diyos. Amen. Amen? Kasama sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pinatawad po yung mga kasalanan natin. Pinatawad ka na ng Diyos, kapatid, kung ano man yung mga pagkakamali at kabuktutan na ginawa natin sa buhay natin. Pinatawad ka na niya, ang tagal na, humingi ka ng tawad. Yes, pinatawad ka na. Kaya patawarin mo na din yung sarili mo. Minsan kasi guilty pa rin tayo, tapos na nga, ando na, ilang taon na ang nakalipas, pero dahil sa epekto ng maling desisyon na nararanasan mo, hindi mo mamatawad ang sarili mo. Lalo mo lang pinahihirapan ang buhay mo. Tanggapin mo na yung gift of salvation, yung gift of righteousness, yung forgiveness. You are redeemed. Paniwalaan mo na maaayos din ang lahat. Mayaman ang biyaya ng Diyos. You mess up so badly, but by the grace of God, you are still blessed. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mayamang biyaya mo. Romans 4:20-21, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Alam niyo po si Abraham, kahit sinulsulan siya ni Sarah, nasipigan niya si Hagar, hindi naman talaga siya nagduda na magiging tatay siya at magkakaanak sila. Diba? So kung minsan nga kasi talaga tayo mga babae pala may kasalanan. Sino ba talagang may kasalanan? Ang babae ba talaga o ang lalaki? Kasi nung panahon ni Adan, nakinig si Adan kay Eva. Panahon ni Abraham, nakinig si Abraham kay Sarah. Ay, sino ba talaga problema? Lalaki o babae? Ay, yan po ang abangan natin. Kung gusto nyong malaman, umattend kayo ng mga Bible study, sasabihin ko ang sagot. Amen? Oh, kaya Bible study pa more. Marami po tayong matututunan pag Bible study kasi Q&A yan question and answer. Dito, di kayo pwedeng magtanong kasi limitado oras natin. Nagmamadali na nga ako, hinihingal na nga ako, haba pa nito. Hallelujah. Okay, so anong sabi dito? So, mabalik tayo, i-testimony, ikwento ko na lang yung buhay ko kasi nga po, hindi ako magaling magkwento sa buhay ng iba. Hindi naman talaga ako marites. So, yung buhay ko na lang ay kukwento. So, yun po, kahit nawalan po kami ng bahay, pinanghawakan ko ang pangako ng Diyos. Even we mess up so badly, pinanghawakan ko ang pangako ng Diyos. Ano, ang problema sa atin, ano ba ang pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo? Baka wala. Kaya kung saan ka nalang dalhin. Para kang dahon na nalaglag sa puno, na kung saan-saan nalang nilipad, na para bang wala kang kakayahan na magdesisyon, na magplano sa buhay mo, na magkaroon ng pangako na pinanghahawakan mo sa Diyos. So ako po, ang dami kong mga pangako na pinanghahawakan sa Diyos.
Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future and a hope. Ay, mayroon pala akong future. May future pala kaming maganda. Hindi naman pala kalooban ni Lord na nagdudusa kami. Ang kalooban niya pala'y sumagana kami. Pinanghawakan ko yun. In the time of suffering. Sa Psalm 34:10, ito lagi ko itong panalangin pag ako po ay nananalangin. Even young lions go hungry, but those who trust in the Lord will not lack any good thing. Amen. Hindi po tayo magkukulang sa lahat ng magandang bagay. Ever since, kino-confess ko yan, dinideclare ko yan, and true enough, nangyari po ang kalooban ng Diyos. Nagkaroon kami ng bagong bahay, nagkaroon kami ng magandang sasakyan. God is faithful and true to His promises. Hallelujah. Kapatid, ano yung dinidesire mo? Yes. Ano yung pangako ng Diyos dyan patungkol sa desire mo? Diba? Panghawakan mo yan. Kasi si Abraham, pinanghawakan niya, and nung 100 years old po siya po ay naging tatay na pinagbuntis na si Isaac. So, tapat po ang Diyos sa kanya. Pag sinabi niya, it shall come to pass. Amen. Whatever, anumang bagyo, tag-init, tag-tuyot, tag-gutom, ang dumating sa buhay nyo, mangyayari ang sinabi ng Diyos sa inyo. Amen. So, huwag kang ma-shaken. Hayaan mo na yung pagtitiwala sa Diyos ay maging matatag. Tumayo kasi tayo doon sa solid rock para tayong isang bahay, para tayong nagtatayo ng bahay. Saan mo tinatayo ang bahay mo na pundasyon? Sa bato ba o sa buhangin? Di ba yung sa Bible? Kapag sa buhangin mo itinatag ang iyong bahay, kaunting bagyo lang, eh lili pa rin na yan. Pero if you build a house on the rock, anumang bagyo, anumang hampas ng alon, mananatiling bahay pa rin yan. Matatag, nakatayo pa din. Amen. Hallelujah. So, magtiwala po tayo sa Diyos. Psalm 46 verse 1, God, you're such a safe and powerful place to find refuge. You're a proven help in time of trouble, more than enough and always available whenever I need you. His grace, ang grace po ng Lord is always available. Amen. A very present help in trouble. So yun po ang trono ng Diyos. Ito po ay isang ligtas na lugar at ito po ay ating kanlungan. Amen. Amen. So kung may mga maling desisyon sa buhay, punta tayo dun sa trono ng Diyos. Tuturuan niya tayo paano bumangon ulit. Amen. Amen. So trust His grace in your weakness. Minsan po tayong mga tao, minsan talaga wala din tayong wisdom. Paulit-ulit nangyayari. Hindi na natuto doon sa pagkakamali. May ganun po ba? O ako lang? Amen. Pero alam niyo po, yun nga yung sinabi ko kanina sa Proverbs 24:16. Ilang beses ka mang matisod, babangon at ibabangon ka ng Diyos. Amen. Hindi ka kasi perfecto eh. Yes. So minsan napapagod tayo kasi inilalagay natin ang lahat ng kapangyarihan sa ating sarili. Ipaubaya natin ang mga bagay na hindi natin kontrolado sa Diyos. Amen? Na hindi mo kailangan bantayan maghapon ang anak mo. Paubaya mo yan sa Diyos. Ang pag-iingat. Iingatan sila ng Diyos. Amen. Amen? So dito po sa mundo, by nature, mahina po talaga ang tao sa tukso. Dito sa mundo, ang daming tukso. Bisyo, relasyon. Minsan, tinutukso din ang relasyon. Bisyo, tukso sa mga material na bagay. Ang mga palusot pa natin, kasi dito tayo masaya. Dito kami masaya, hayaan mo na ako, dito naman ako masaya. Anong nangyayari? We put our happiness in these temporary things. Diba? Actually, yung pong napatunayan ko po, yung bili ako ng bili, nawawalan din ng sa una ka lang masaya pag nahawakan mo na, pero later on, kalat na sa bahay. O, sino nakarelate? Ang dami nating naging kalat sa bahay, lalo na uso yung online shopping. Ang dali na, ang dami nating makikita doon, no? Minsan ang mumura. Wala naman palang kwenta. Basura na after ilang days dahil sira na. Alam mo yung quality, wala.
Kaya ang dumadami tuloy yung kalat. Nanghinayang ka namang itapon kasi pera yun, baka sakali magamit pa. So, yan po, yan lahat ng testimony sinasabi ko, ako po yun. Huwag po kayo makondem. Huwag kayo mag-guilty ha, ako po yun. Kung nakaka-relate kayo, di bala kayo. Hallelujah. Masyado tayong seryoso. Minsan gusto ko mix, minsan para tayong nanonood ng movie, no? Kaya masaya, nakakatakot, nagagalit. Yeah. Kasi parang mawala yung pagod ko, no? Hindi. Parang maging lang tayo, light. 2 Corinthians 12 verse 9. He said to me, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." So marami tayong kahinaan dito sa mundo. Madali tayong matukso. Ako po, ang personal testimony ko, ano ba yung mga kahinaan nyo? Alam nyo, huwag tayong manatili doon sa kahinaan natin. And kung talagang mag-decision lang tayo na hindi maganda to para sa akin, itong weakness na to, kung weakness ko man yung kumain ng kumain, pero nagkakasakit na ako, itry kong mag-fasting. Palalakasin ako ng Panginoon. Fasting lang ng mga 4 hours or 2 hours. Baka sakali, magsimula tayo sa 2 hours. Minsan dahil habit na nga ang kumain, wala pa 30 minutes, gutom na. Alam niyo po, sa simula lang mahirap eh. Mga first 1 hour, nakakaramdam ka ng gutom, parang gusto mo nang kumain. Pero pag yun ay natiis mo, hindi ka nagutom. Kahit maghapon ka di kumain, di ka gutom. Yan, so, personal testimony ko po, ako po ay introvert. Mahiyain, takot sa tao. Yun po yung personality ko. Hindi nga ako kilala ng mga tao sa Biga. Nasa loob lang ako ng bahay. Eto, may taga-Biga pala ako ditong kababaryo. Ngayon lang kami nagkakilala. Pero malapit yung mga pamilya namin. Hindi kami magkakilala. Kasi nga, hindi kami nagkikita. Hindi ka nalabas ng bahay, di ba? So, alam niyo po yung takot ko, yung kaya ko pong mabuhay sa loob ng bahay kahit walang labasan. Hanggang ngayon, kaya ko yung gawin. Hindi ako naiinip. Pero may mga tao talaga na hindi nila kaya, di ba? Pero yun po, kahinaan ko yun. Kasi yun pala, kaya ako lasanay sa bahay. Takot pala ako sa tao. Mahihain pala ako. Hindi ako marunong humarap sa mga tao. Pero by the grace of God, sa biyaya ng Lord, nakakaharap ako sa inyo ngayon. Sa biyaya ng Lord, napupuntahan ko mga bahay-bahay makapag-Bible study. Alam niyo po yun, minsan kailangan nating i-recognize yung kahinaan natin. At kapag ka merong inilagay ang Diyos sa puso mo na gawin mo, sasabihin mo, Lord, parang hindi ko kaya, nakakahiya, mahina ako, Lord. Pero sige, Lord, ikaw, palakasin mo ako. Alam niyo yung nagpiprepare po ako ng message na to. Feeling ko, hindi ko na naman kayang gawin. Ako, Lord, paano ko to di-deliver? Ang hirap ayusin. Baka kung ano-ano lang masabi ko. Oo, yan yung mga weakness natin eh. Kasi nga, we lean on our own understanding. And the Lord is telling me, di ba, yun nga ituturo ko sa'yo. You trust me. Amen. So sige Lord, magtiwala lang ako sa'yo. Kaninang umaga, parang hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero nung nakatapos ako, wow, praise the Lord. Sabi ko, ang daming lumapit sa akin, nakarelate sila, natouch sila. Praise the Lord, yun ang dalangin ko na may encourage kayo paglabas, hindi kayo lulugo-lugo. Malakas tayong lalabas. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, He made perfect in weakness. His strength made perfect in my weakness. Amen. Ang kalakasan ng Diyos ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob sa aking kahinaan para po makatayo ako ngayon. Ganon din ang gagawin ng Lord sa inyo. Ano mang kahinaan nyo, ang asawa ko po, yan po dati ay parang naging alipin ng sabong. Hallelujah! Bakit ko nabanggit ang sabong? Praise the Lord. Yan po ay doktor. Pero nagpakasal ako sa kanya, akala ko'y mayaman siya. Wala naman palang pera, mayaman pala sa utang. Hallelujah. Praise be to God. Ngayon ay mayaman na talaga siya. Hallelujah. Bakit po siya hindi yumaman sa kasagsagan ng kanyang karir? Nung wala pa siyang pamilya. Sabong pa mo. Nasa sabungan. Alam niyo po, ang sabong ay wala po yan maidudulot kapag naging alipin ka na niya. Kaya dito konting pera, dapat doon mo pa ibibigay, baka sakaling mapadami natin. Nasaan ang tiwala mo? Nasa bisyo? Ang sabi ni Lord, trust in Him. Amen. Magtiwala ka sa Kanya. Kung may pera ka, at kating-kating kang magsabong,
At sinasabi mo na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo na yayaman ako. Kung talaga nagtitiwala ka, ibigay mo yung pera mo sa gawain ng Panginoon. Amen. Para ka lang tumaya sa sabong, win-win ka pa. Walang talo. Amen? Sabi nga ng asawa ko, aba, maigi pa pala dito magsabong. Bigay dito, bigay doon, ang daming gawain, bigay tayo ng bigay. Hindi siya nawalan, hindi siya natalo, sobra-sobra pa. Praise the Lord, praise the Lord. From glory to glory talaga, inangat tayo ng Panginoon. Kahinaan niya yon, pero ngayon ay naging kalakasan niya na. Amen. Na i-testimony na ang pagsasabong ay talo ka lagi. Ang pagbibigay sa Lord, win-win ka dito. Hallelujah. Walang talo. Amen. Isaiah 12 verse 2. Yes, sabi ko sa inyo. Yung intensity, umiinit na. Hallelujah. Isaiah 12 verse 2. Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and He has become my salvation. Dahil sa kahinaan ng tao, lahat tayo ay nagkasala. At kamatayan po ang naging hatol sa atin. Pero sa biyaya po ng Diyos, sa trono ng biyaya ng Diyos, pag nagtiwala ka sa trono ng biyaya ng Diyos, kaligtasan ang makukuha mo. Amen. Amen? Doon tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. God demonstrated His love while we were yet sinners. Christ died for us. Amen. Amen. Makasalanan pa lang tayo. Namatay ang ating Panginoong Diyos at dahil doon nakatanggap tayo ng kaligtasan. Psalm 27:1-3. The Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger, so why should I tremble? When evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. The almighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Amen. Kung tayo man po nag-aalala ngayon, ano man sitwasyon natin, halimbawa po, kulang tayo, may kakulangan tayo financially, wala na namang baon yung anak ko bukas, wala na naman kaming pambayad sa kuryente. Naranasan po namin yan eh. Ewan ko bakit dito tayo napupunta. Kasi ako po'y naniniwala, ang pera ay napakalaking issue sa atin. No? Isa ito sa malaking suffering na dinadaanan ng tao. Kaya ang dami rin gumagawa ng krimen para magkapera. Alam niyo po, kung meron po tayong alalahanin, anuman po yung mga problema nyo, may problema kayo sa relasyon, sa asawa, sa anak, ano pa, may sakit kayo, parang wala ng pag-asa, para bang yung cancer, kapag sinabing cancer, wala ng pag-asa, papunta na ako doon. Meron pa. Mingi ka ng tulong. Pumunta ka, tumakbo ka doon. Papunta sa biyaya ni Lord. Amen. Sa trono. Maupo ka rin doon. Try natin maupo sa trono. We are sitting beside the throne of grace. Dahil ang nakaupo sa trono, ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yung biyaya po niya, makaranas tayo ng kapahingahan. His throne of grace is our fortress na kahit anumang klaseng atake ng kaaway ang ibigay niya sa iyo, you will remain confident na alam mo na malalampasan mo yan. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, alam mo na pagdadaanan mo lang yan, kapatid. Amen. Hindi ka mananatili yan. Magtiwala ka lang, put your trust on the throne of grace. Amen. On the Lord. Trust His grace in the battle. Marami tayong nga laban sa buhay no? Yung iba nga, ano pa ba? Mga iba may mga kaso. Diba na nakakaubos ng pera? Diba? May mga laban. Yung mga estudyante, meron din yung battle. Gusto nila, mahirap din maging estudyante, diba? May mga nagsusuicide din sa sobrang hirap na ng pinag-aaralan. Amen. Yung iba, may mga pondohang cheque. Kulang. Alam mo yun, meron akong tula dati na memorize yung Don't Quit. When the debts are high, but the funds are low. When things,
Hindi ko na sa ulo. Dati sa ulo kayo. Pero pag mataas na daw yung utang mo, pero ang baba ng pondo, di ba Sabi niya, rest if you must, but don't you quit. Ayun po, tapos na yung tula. yun na lang naalala ko. Magpahinga ka lang. Saan tayo magpapahinga? Sa biyaya po ng Diyos. Yung biyaya po kasi ng Diyos, yun po yung tapos na. Tapos nang gawa ng Lord na kahit nga nagkamali ka, kahit mali-mali ang desisyon mo, punta ka ulit sa biyaya ng Diyos. Hindi po mauubusan ang biyaya ng Diyos. Hindi yan magkukulang. Bawat araw, my grace is sufficient for you. Amen. My grace is enough for you, kapatid, sabi ng Lord. Yun po kasi problema pag wala kang alam na salita ng Diyos. Ang sasabihin mo, anong klaseng encouragement maririnig mo? Pag ang salita ng Diyos ang naging encouragement mo sa buhay, may power yun. Amen. Sabi niya, my word is spirit and life. May buhay yun. Amen. Hindi ka pupunta sa ikapapahamak mo pag dineclare mo ang salita ng Diyos. Amen. Ang pupuntahan mo ay buhay. Makakalabas ka kung saan ka man nakakulong ngayon. Amen. Na paghihirap. Okay, so Proverbs. So God will fight for you. Ay, hindi ko ito nabasa. 2 Chronicles 20:15. He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord said. Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours but God's. God will fight for us. Yung laban natin dito, kahit tayo naman ang may kagagawan ng mga laban natin, ang Diyos pa rin ang makikipaglaban para sa atin. Di ba napakayamang biyaya nun? Di nyo na-realize? Kasalanan mo na, pero si Lord pa rin ang lalaban. Hallelujah. That's the grace of God. Diba? He will never leave you nor forsake you kahit you mess up so badly. Amen. Yun po ang biyaya ng Diyos. Naranasan nating lahat yan. Ilang problema na ang pinagdaanan nyo, buhay ka pa rin. Nakaalis ka pa rin doon. Yes. So balikan natin yun. Bakit? Kasi ang mahirap minsan din, nagtitiwala talaga tayo ng lubos pag andun na tayo at the end of ourselves. Yung walang-wala na tayo magagawa. Kaya tuloy, patong-patong na trouble na ang nangyari. Why not simula pa lang, naku Lord, nagkamali ako. Nakautang na naman ako sa Bombay, Lord. Paano ba tutulungan mo na ako ngayon na nakawala dito? Diba? Ganun pa lang, hindi yung nakawalang maibayad sa Bombay o utang naman ako sa isa. Walang maibayad sa Bombay, utang naman ako sa isa. Doon nakikita saan mo nilalagay ang pananampalataya at pagtitiwala mo. Diba? Yung tao agad ang nilapitan mo. Punta ka muna sa trono ng biyaya ng Diyos. Madami doon, kuhanin mo na. Ito yung trono, akin to, kailangan ko to. Eto, kailangan ko to ngayon. Diba? Ganun po yun eh. Hindi nauubusan ang biyaya ng Diyos. Amen. Ito, sabi ko dito, pinersonalize ko to. Sabi ko, talagang sinasabi ko, listen, Kelly, this is what the Lord says. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob dahil sa mga problemang yan, dahil ang laban na yan ay sa Diyos. Amen. Minsan wala namang makatulong talaga sa ating tao. Kahit asawa mo, minsan pag nagkamali ka, hindi rin siya makatulong, di ba? Sisihin ka pa ng mga tao. So sarili ko na lang kausapin ko. Sabihin, baliw, pag may, sinong kausap? Sabi ng mga anak ko, Mami, sinong kausap mo? Sarili ko. Gusto mo mag-usap sa sarili mo? Turuan kita. Di ba? So, alam mo, masayang buhay sa gitna ng problema kung nandun ka sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Proverbs 21 verse 31. The horse is prepared for the day of battle, but deliverance and victory belongs to the Lord. Victory belongs to the Lord. Ang Panginoon ang ating katagumpayan. Kaya doon tayo pumunta kay Lord. Huwag sa tao. Huwag tayong magtiwala sa kung kani-kanino. Huwag tayong magtiwala sa... Pag may pangangailangan, iniisip na agad sino kaya lalapitan ko dito. Pag halimbawa kayo ba, ganun kayo, pag nag-church kayo, mukhang mayayaman ang tao doon. Sino kaya ang malapitan doon?
Hallelujah, walang ganun sa atin dito. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo ay cheerful giver. Kung may nangangailangan, why not magbigay tayo? Kung yan ang sa'yo ng Lord, magbigay tayo. Diba? Pero tandaan nyo, anumang battle na walan ka man ng asawa, namatayan ka man, nakakalungkot po talaga yun. Pero hindi po yan ang katapusan ng buhay. Amen. Buhay ka pa, kapatid. Yes. May plano pa ang Diyos sa'yo, bakit buhay ka pa? Amen. At ibibigay pa rin ni Lord yung victory na para sa'yo. Yes. Actually, we are already victorious. Hallelujah. We are more than conqueror dahil sa ginawa ni Lord. Lalakaran na lang po natin yun eh. Hindi na tayo nakikipaglaban sa buhay para manalo. Panalo na po tayo. Amen. Amen? So minsan yan, kaya kailangan nandito tayo sa church, kailangan kausap natin, lagi tayong may Bible study, kailangan kausap natin ay mga believer. Kasi ito po yung pampalakas loob natin talaga, salita ng Lord. Sasabihin niya, pinagtagumpayan na yan ng Lord. Amen. Andun ka na sa victory, tayuan mo na lang. Amen? Hallelujah. Okay. So yun po, magtiwala po tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Sa Tagalog po, ang ganda po kasi ng Hebrews 4:16. Kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala. Ibig sabihin, magtiwala tayo. Pumunta po tayo dun sa trono nang may pagtitiwala, nang hindi ka nagdududa na totoo kaya na meron akong makukuha dito. Totoo kaya na natapos na ni Lord ang paghihirap ko. Totoo kaya na ako ay magaling na. Totoo kaya kapag may ganun ka pa, eh baka 50-50 yung trust mo. So, magtiwala po tayo, sabi, dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan natin. Ano man pangangailangan nyo po, financial man yan, kagalingan man yan, restoration of relationship, trabaho man yan, provision, bahay, pagkain. Lapitan muna natin yung trono ng biyaya ng Diyos. Doon tayo magtiwala, doon tayo umasa sa Diyos. Amen. Sabi po sa Jeremiah 17:7-8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Amen. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit umulan, wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Napakagandang verse. Ito po ay isa sa mga verse na nagpapalakas loob sa akin pag meron po akong mga pinagdadaanan. Imaginein mo yon, para tayong puno na nakatanim sa tabi ng batis. Naalala ko yung puno ni Ate Tere. Napakadaming puno sa bahay niya, puro hitik sa bunga, puno ng papaya. May kaliit-liit ng puno ng papaya, kumpulan ang mga bunga. Puno ng langka, hindi naman ganun kalaki ang puno, pero yung mga langka nakabitin, ang lalaki. Sayang hindi ko na isama yung picture sa slide. Hindi ko to nasabi, ang dami ko hindi nasabi kanina sa morning service kasi parang ang bilis ng oras sa umaga. Okay, pero alam niyo po, eto tayo eh. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay mapalad. Amen. We are already blessed. Trusting in God's throne of grace is blessing. Amen. Kasi anumang tag-init, gaano man daw katagal ang tag-init, hindi malalanta ang dahon mo, mananatiling berde at sariwa. Hallelujah. Ilan? Itong isang buwang ulan ng mga nagnenegosyo, di ba parang tumumal? Di ba ang haba ng tag-ulan itong nakaraang araw? Pero hindi ka malalantahan. Di ba? Hindi tayo malalantahan kahit na, hindi tayo mawawala ng blessing ni Lord kahit walang pumunta sa ating mga negosyo, sa ating mga pwesto. Kasi po tayo'y mananatiling hitik sa bunga. Lagi tayong may mapipitas, hindi tayo magkukulang. Amen. So, trusting God's throne of grace is blessing. Lubos-lubos tayong pinagpala. Amen. So, sabi po sa Hebreo 4 verse 3, Hebrews 4:3,
Only those who have believed do enter the rest. So, ibig sabihin po, when you trust God's throne of grace, you can sit down and rest. Stop working. Diba sabi ko nga sa inyo, nasyado tayong impatient, nagmamadali tayo. Parang mga motor na walang karapatang tumigil, pero ang sinasabi ng Lord sa atin ngayon, stop and rest. May pangangailangan ka, just stop. Stop doing things your way. Stop and meditate on what I told you. What is my promises? What is my word is telling you? You just need to stop and rest in the throne of grace. Amen. So, dyan po tayo magtatapos. Hinihiling ko po ang mga music team na lumapit at tayo'y magpaawit ng isa bago po tayo mag-closing prayer. Meron po tayong na-receive ngayon. Amen. Amen.